Hi guys! Kwentuhan muna tayo kung paano ka tumagal sa amo mo. Para sa mga kababayan ko na mga katulong na gaya ko. Ang masasabi ko lang talaga sa atin na be honest tayo sa amo. Gaya sa akin ngayon, hindi na ako nila recontract kasi wala na akong alaga. Pumunta sila ng London 1 buwan. So, mga ibang amo, wala na silang tiwala kasi hindi ka na i-recontract. Baka magganito si ganito, baka magnakaw siya kasi wala na sa bahay ko, parang ganun. Pero yung trust nila sa'yo ng ilang taon ka nag-work sa kanila, kahit mawala ka pa sa kanila, andun pa rin yung trust nila sa'yo. Kasi kapag nagbabakasyon talaga sila, never ako tatakas ng bahay na walang paalam. Kasi marami ng mga kapitbahay ko dati dito na naabutan ko na matagal na sila sa amo nila kasi yung nga nagtutur sila ng mga amo nila, tatakas sila kung saan sila nagpunta-punta na walang paalam. Pero ako, hindi ko nagagawa yan. Talagang magwa-watch up ako sa amo ko kasi may mga WhatsApp naman. Nagwa-watch up ako sa amo ko na pwede ako lalabas, bibili ako ng ganito. Mas maganda na lang yung magpaalam ka dahil hindi mo alam na baka tatawagan ka na may iutos sila sa'yo sa loob ng bahay mo, iwala ka doon. Yun ang nakakatakot. Kaya ngayon, tingnan mo. Pumunta sila ng London noong August 25. Babalik sila sa September 25 at 1 buwan sila doon. Pero never ako tumakas na hindi ako nagpapaalam sa mga amo ko. Kahit dyan lang sa baba, nabibili ako ng pagkain or what, nagwa-watch up ako sa kanila kahit hindi nila nabasa, at least andun na yung WhatsApp ko na nagpapaalam ako. So magtuto weeks na sila doon. Kapag bababa ako, nabibili ng pagkain ko, nagme-message talaga ako sa kanila na never ako tatakas talaga na hindi magpapaalam. Kahit lalayas na ako sa kanila. Pumunta sila ng London, walang utos, walang sinabi na linisan mo ito, kasi mawawala na ako sa kanila pero never nila sinabi yun kasi alam nila na honest ka na tao. Di ka na uutusan dahil alam na nila yung ginagawa mo sa bahay nila. Kaya yan ang masasabi ko sa inyo mga kababayan, mga kapatid. Magpakabait lang tayo sa amo. Diyan ang katatagal sa kanila. Biruin mo 16 years ako sa kanila. So, kung hindi lang siguro yung alaga ko pupunta ng ibang bansa, talagang dito pa rin ako sa kanila. Pero itong amo kong lalaki kasi minsan, dati na, kasi sa kanya yung business, late lumalabas si amo kong lalaki. So, kaya na nila na kahit wala silang katulong. Kasi dalawa naman lang sila Kasi ito sila is pabalik-balik. Kumbaga, punta sila ng London, tapos dito, hindi sila nagtatagal dito sa Hong Kong minsan. Pero ang pagkaalam ko, si babae, doon na talaga siya. Itong amo kong lalaki dito siya kasi nagpapagamot siya. Kasi may cancer daw siya. Kaya yun, naawa din ako sa kanya dahil mag-isa lang siya sa bahay. Tapos yung nanay at anak andun sa London. Kaya nakakaawa din sila. Pero yun nga, walang forever. Totoo yung sinabi nila, walang forever. Kaya nagpapasalamat din ako sa amo ko kasi andun sa kanila yung tiwala.
Nagtiwala na sila sa akin. Tiwala sila sa akin. Kasi ang dami nilang mga alahas dyan. Never ko yan na kahit may mga pera sila dyan, never ko yan na kukunin. Kung wala akong pagkain dyan, so what, may pera ako, yun ang ibibili ko. Tapos magpapaalam pa kung bibili lang dyan sa baba. Ganyan ako ka-honest sa mga amo ko. Kaya maraming pagpapala na dumating sa akin. Kaya nakakalungkot din na mawala ako dito kasi parang namimiss mo sila kasi pangalawang pamilya mo sila. Diba? Sa tagal kong nag-alaga, dito sa bahay nila. Tapos bigla ka na lang mawawala, diba? Pero okay lang kasi may mga apps naman na may mga communication pa kayo. At least maganda yung puso nila na pagbaba ko sa bahay nila, yung maganda yung puso nila. Na walang masakit, parang ganun. So sa awa ng Diyos, nakahanap din ako ng amo ko. May pinalitan ako 14 years. Nagpurgod siya kasi dami na daw siyang nararamdaman sa katawan. Ilagi daw siya nagpapagamot. Pero hindi daw nakita yung mga sakit niya. Kaya ayun, nagpaalam sa amo niya na uuwi na siya at magpagamot doon. Pero inadvisean ko, bakit di ka dito? Kasi mas maganda ang gamutan dito at mura, sabi ko. Pero yun nga daw, na immune na sa mga gamot na binibigay ng doktor, wala pa rin. Kaya sabi niya, okay naman ang mga amo ko, at least ibigay nila yung long service ko, sabi niya. Tapos kung sabi nga yung amo na narinig ko kasi andun siya nung pagpunta ko, pag try out ko, kung okay na daw yung katawan niya, kung gusto niya babalik, sabihin lang daw niya at tutulungan din na makahanap ng amo. So nagpapasalamat ako kasi yung mga amo ko na pinuntahan ko, babait. 2 alaga ko, isang dalagita at isang dalaga. Kaya ang ano doon, sabi nga yung palitan ko, sobrang swerte ko daw kasi ang bait nila. Sana tuloy-tuloy yung mga ganun na mabait. Pero yun nga, iba naman na amo, parang hindi mo din alam, yung iba naman yung kausap mo everyday, kasama mo everyday. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil binigyan din niya ako ng mabait na amo na din, kasi na-meet ko na sila, mabait talaga sila sobra. Kasi ang akala ko is mag-try out lang ako noon na tingnan ako, interviewin ako, pero walang interview agad. Agad na binigyan ako ng schedule ng pagtatrabaho sa bahay. Di nagulat ako. Tapos tinanong pa ako kung okay lang ba sa akin. Bakit ako mamimili? Tapos ang liit yung bahay. Kaya sabi ko, at sabi din yung kapatid ng amo kong lalaki na bago, sabi niya, maliit lang ang bahay. Kung matapos ko daw magtrabaho, pwede daw ako magpahinga, kung manood ako ng TV or matulog. Pero di ko uwala yun kasi dito sa amo ko, walang mga amo ko ngayon pero hindi ako natulog ng tanghali. Anong ginagawa ko? Naghahanap ako ng linisin ko. Naghahanap talaga ako ng linisin ko. Kaya ang mga amo ko, swerte din sila, may katulong sila na gaya ko. Diba? Kaya ang ito lang masasabi ko din na kung gusto mong tatagal ka ng amo, hanggat kaya mo, be honest ka. Yun nga, kahit kasalanan nila, katulong pa rin tayo, kaya hindi natin sila sasagutin. Kumbaga, mag-sorry ka lang. Sasagot ka lang ng sorry, tapos wala na. Sorry, gano'n. Kahit kasalanan nila, matuto tayong magpakumbaba. Hindi ka lang sipain, okay na yun. Kaya yun, may long service ako. Kasi silang bumitaw, di ba? Kaya salamat sa Panginoon dahil malakas pa ako. Kaya